Dahil ang ating pong pag-uusapan ay ang isang sensitibong topic na hindi pinag-uusapan madalas sa loob ng church. Do not commit adultery. No? Huwag kang maki-apid. No? Naging ano pa yata yan? Naging show? Teleserye? Tama po ba? Ika-6 na utos. Opo. Yes. Kaya po kailangan tayo nagsasaliksik. Do not commit adultery. Sige po. Okay na Kuya B? Okay, sige po. Tayo po ay magsimulang muli. Review po tayo. Ika-10 po natin ay do not covet. Okay? Huwag maging sakim. Kasi kung anong meron ka, ay sapat na para sa iyo. Okay? At kung pagpapalain ka ng Diyos doon sa hinahangad mo, then God will bless you with that. Number 9, do not lie. Okay? 5 is not 4. Okay? Pang-8, do not steal. Huwag kumuha ng hindi sa'yo. Pinag-aralan po natin yan last time. Ang daming mukha ng pagnanakaw. At ngayon po, pag-uusapan naman natin ang do not commit adultery. No? Ready na po kayo? So mukhang okay naman ang pag-uusapan natin kasi puro adult yung nandito. Dahil adultery yung pag-uusapan, pero sana nandito yung mga kabataan kasi this would be very helpful para po sa mga kabataan. At ito pong pag-uusapan natin, it's not just about doon po sa mga may asawa. Okay? So kung kayo po ay walang asawa, hindi ibig sabihin ay hindi para to sa inyo. Mamaya pag-usapan natin. Bakit pati yung mga walang asawa, walang kasama sa buhay ay kasama po dito? Okay? But that is one of the commandments na binigay po sa mga Israelita that time. No? Balikan lang po natin pundasyon. Sabi, I am your God who led you from slavery to freedom. Yung pong Exodus 20. Balikan lang po natin pundasyon kasi baka malito tayo. Sila po ay inalis sa pagkakabihag, pinalaya, at pinaalala ng Diyos, ako ang Diyos nyo na nagpalaya sa inyo at dadalhin ko kayo sa isang lugar, sa pangako, sa lupang pangako. At doon sa lupang pangako na yon, kailangan may kaayusan. At para magkaroon ng kaayusan, ito ang mga dapat ninyong sundin. Okay? So yun po yung ating pundasyon. Kaya po mayroong kautusan. Okay? Pero babalikan ko lang po, yung New Testament, sabi, hindi na tayo dapat namumuhay sa kautusan. No? Sabi, even in the Bible, yes, totoo, it's not by the law anymore. But the laws had been summed up into 2 in the New Testament. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul. That's the first 4 commandments. And then the next commandments, I love your neighbor as you love yourself. So, hindi po ibig sabihin na we're living by grace ay hindi na po tayo papasakop sa batas. Bakit? Ganito po ang malinaw na kautusan. Ibig bang sabihin, sabi po sa Romans, ibig bang sabihin kung ikaw ay namumuhay sa grace, ikaw ay dapat nang magpatuloy sa pagkakasala? Ano po sabi sa Romans? Hindi. By all means, no. Dapat nga, kung ikaw ay namumuhay sa grace, all the more na dapat namumuhay tayo ng may kaayusan. Okay po, kaya po linawin natin, hindi po tayo namumuhay by law because we're living by grace. And that grace is leading us to live a life na naaayon sa batas ng Diyos. Ano yung batas ng Diyos ngayon?
the law of love. The law of love. Kaya nga, if we are living in the law of love, we will not commit adultery. Brother Arn, law of love nga yun eh. May love pa akong isa. Di ba? Di ba okay nga yun? No? Di ba okay yun? Law of love? That I love more than one? So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. At yung mga ilan pa pong issue na binabanggit, ibinabato, na ang sabi po, bigyan nyo ko ng verse sa Bible na magsasabing bawal mag-asawa ng marami. Napanood nyo po ba yung reel na yon? Sabi niya, pag may nagsabi sa inyong bawal mag-asawa ng marami, peki yung relihiyon na yan. Peki yung samahan na yan. Ganon katindi yung reel na yon. Yan po yung pag-usapan natin ngayong umaga. So makinig po ang lahat ng may asawa, walang asawa, mag-aasawa pa lang. Lahat po ito ay para sa ating lahat. Let's pray. Father, we invite you once more. Thank you, God, that you are allowing us to continue with you. By your grace, nakakapagpatuloy po ang bawat isa sa amin. And I pray, will you please once more put the desire in our hearts na lalimin namin yung pagkakilala namin sa iyo, lalimin namin yung relasyon namin sa iyo, at maging malalim din yung relasyon namin sa mga kapwa namin. Thank you, God. We humble ourselves before you, and that humility, it means we're asking once more, pour out your grace to each one of us. I pray, God, that you teach us, and I pray that you cleanse us, saturate, sanctify, consecrate this place, our thoughts, our hearts, God, that everything that we will be talking here will be of benefits for each one of us. Wala kaming pag-uusapan na magagamit ng kaaway against us. Protect your people. Cover your people by your presence, by your blood at this moment. Ngayon na mag-aaral kami na yung salita. Thank you, God. Purify our motives. Purify our intentions. All glory only to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Puntahan ko po yung ilang issue. No? Sabi po nung isa ko napanood nyo, sabi, hindi pwedeng, wala sa Bible na magsasabing bawal mag-asawa ng marami. Okay? Tama ba? Meron ba kayong mababasa sa Bible? Bawal mag-asawa ng marami. Walang direkta. Okay? Yes po. Walang direktang magsasabing bawal mag-asawa ng marami. Pero ang linaw-linaw, kasi po pilosopo po yung nando sa reel. Siyempre gusto lang niyang patunayan na gusto niyang mag-asawa ng marami. Pero ang linaw po ng salita ng Diyos, ito pong pag-aaralan natin, it means that you should not be marrying many. Kasi sabi, do not commit adultery. Ibig sabihin, you should be focused and committed to only one. Okay? To only one. Ang sabi pa ng Ephesians, wives, submit to your husbands. Sabi nung ayan na, ang dami. Parallel po yun. Parallel. Sabi, wives, marami, submit to your husbands. Ibig sabihin, mga babae na asawa, mag-submit sa mga kanya-kanya ninyong asawang lalaki. No? Kaya wag po tayong paggogoyo at wag papaloko sa mga naririnig natin na pwedeng mag-asawa ng marami. No? Tapos ito pa po sinasabi nila, bakit si King Solomon? 'Di ba? Ang dami niyang concubines. Okay? Ang tawag po doon sa kanyang mga ay concubines. Mamaya pag iiba-ibahin po natin yung mga meaning niyan. Bakit si King Solomon? Ang dami niyang concubines. Actually, if you will read the Bible, that setup of King Solomon has been taken against him. Okay po.
And iba po kasi yung kanilang setup kasi siya po ay hari. Okay? Pwede niyang kuhanin talaga yung gusto niya. But again, read your Bible. Yun pong pagkakaroon niya ng maraming concubine ay naging against sa kanya. At naging downfall nga po niya iyon. At marami rin po kayong mababasa. Read your Proverbs. Kung babasahin niyo po yung buong Proverbs ninyo or natin, the book of Proverbs, ulit-ulit po doon, young man, okay? Huwag kang lumapit to adulterous woman. Young man, huwag kang lumapit kahit man lang dumaan sa bahay ng adulterous woman. Ang dami po. Okay? Kasi sa school, natapos na po namin yung book of Proverbs. Ulit-ulit po siya. Okay? Now, even in the New Testament, mababasa po natin yan. So, iisa-isahin po natin yung pagdating sa do not commit adultery. Hihimayin natin lahat ng, hindi naman lahat, hopefully mahimay natin lahat ng area patungkol sa adultery. Pero let's give definition kung ano po talaga ang definition ng adultery. Or adultery or adulterous. Okay? Adulterer yung tao. Adultery is yung pong mismong kaso. Okay? Mababasa po natin yan in Exodus 20. Mamaya magbabasa po tayo, medyo mahaba. Parallel po siya in Leviticus 20. So pakihanap nyo na po sa Bible ninyo. Exodus 20, yun pong do not commit adultery. Pero ipaparallel reading po natin in Leviticus chapter 20. Iisa-isahin po natin yan. Sa batas, pag sinabi po nating adultery, may makakapag-define po ba? Okay lang po kung ano po yung intindi natin sa adultery. Technical term po kasi ito sa batas, kaya dapat din po nating malaman. Anoims, ano yun? Nagkaroon ka ng relasyon sa iba? Grabe naman kung kaibigan lang naman. O ano? Legally committed or legally married to someone. Tapos nagkaroon ka pa ng the other. Check. Okay. Linawin natin kasi sa batas, hindi pwede yung hindi detalye. Kung magkarelasyon lang, adultery na ba yun? So tayo pala, nag-adultery tayo, Noemi. Kasi magkarelasyon tayo. Ganun ba ang definition ng sige. Kailangan po nating maging technical when it comes to the term. Adultery, kapag nagkaroon ka ng isang romantic relationship sa ibang tao other than your romantic relationship. Oh. Malapit-lapit na, but that's the technical. Sexual relationship. Kailangan pong maging rekta po tayo. Kasi romantic, pwedeng magkaibigan na kayo, may romance lang, may tawag na nga tayo ngayon, bromance, di ba? Malinaw po. Kuya Nelson, sige, bago ako magtuloy. Yung huling sabi sexually Apo, si relationship. Christian. Ang dapat siguro, sa akin lang kung ako tinatanong, dapat ay sexually na nakita. Correct, yun po yung dudugtong natin. Okay po. Thank you po. Kapag po bago natin masabi that you are in the act of adultery, ibig sabihin po, caught in the act. May penetration. Okay, tumingin ako bigla. Puro adult naman lahat to, no? So, kahit kabataan, actually that naririnig nyo to. Para kayo ay, yes, no? Dapat tinuturo talaga to sa church. Baka mamaya din kasi kayo ay masalang sa mga ganyan, no? Maraming napipikot sa ganyan, no? So, linawin po natin, technical definition of adultery. Adultery is when a woman, take note kaya makikita nyo, when a woman is caught in the act of having sex with another man who are both of them under marriage. Or not both. Okay, not both. Pwedeng hindi. Pwedeng yung lalaki lang yung kasal. Okay?
Pero may lusot yun sa batas kapag napatunayan niyang of no knowledge siya na kasal siya. So, ano po to, mga technical na issue. Mag-aral po tayo ng batas, no, para hindi po tayo nadudugas. Para may alam po tayo. So, yun po yung adultery. Brother Arn, bakit ganon? Babae lang. Kaya po mababasa nyo pati Bible, sabi, adulterous woman. Wala pa kayo mababasang adulterous man. Puro woman po. Bakit? Po? Bigamy is another term of having another relationship. Hindi po. Ang tama pong term doon, thank you po, Nay Ana Flor, ang tamang term po doon ay concubinage. Kaya po, concubine. Kaya po yung I forgot yung hot issue na ang dami niyang, ang tawag po doon, concubinage. Mali po yung isinampang kaso sa kanya kasi hindi po adultery yun. Dapat ang sinampa po, concubinage. Doon po sa lalaki. So kapag po ang lalaki ang nahuli, ang dapat pong kaso ay concubinage. Pag babae, adultery. Malinaw po tayo? Ano yun? Sige. Mamaya, feeling ko alam ko yan. Pag ibang mga babasahin natin sa Leviticus mamaya. Okay? So technical issue muna po tayo. Yes po, tanong. Si Solomon, 400 concubines, 600 wives. Okay, adultery is with a woman who is either married or not, with a man who is married. Pag hindi naman, fornication yon. Yes. What I'm trying to say here, Solomon, I'm sorry for him, kaya nagkaroon ng Ecclesiastes, napalpak siya eh. Yes po. The point is, what happens if a man has more than one wife? Like you have 600, hindi ba kasalanan yun? Kasalanan po. Okay. Malinaw po iyon. Kasalanan po siya sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yun po yung malinaw doon. Kaya po that time, again, yes, King Solomon is king. Okay? Pero yun nga po yung downfall po ni Solomon. And again, iba po yung setup nila kasi sila po ay hari. Talaga pong sila ay mayroong, wala pong nakaka-question kasi sa kanila eh. Iba po yung batas pagpatungkol sa hari. Yes, sa tao. Sa Diyos po, hindi po. Kaya po talagang si Solomon, again, yun po yung downfall po niya. And even mamaya, pag-aralan, si King David, yun yung naging downfall niya. And even si Samson, hindi yun adultery, pero makikita natin that there's something when it comes to sex. At yan po yung susunod kong tanong, how do you define sex? What is sex? Medyo tong usapan na. Ano ang sex? Act of lasciviousness. Iba pa rin po yun, no? Kasi pwedeng kasi minsan na pa lang yun. Pero what's sex? Pwede po bang mag-sex? Tama po lahat ng definition nyo. Sabi po ni Sister Marlene, with love. Pwede bang mag-sex nang walang love? So, ibig sabihin, hindi... yung mga one night stand, yung mga prostitute, ayan, no, dahil sa kailangan lang ng pera. So, ibig sabihin, ang definition ba natin ng sex ay pleasure of the flesh? Ganun ba siya? Ano ba talaga ang sex? There's a physical contact, o technical term muna tayo. Ang sex ay pagkakaroon ng physical contact. Intercourse. Okay? Kung saan pumapasok ang private part ng isang lalaki sa private part ng isang babae. Technical yon. Okay? Sex. That's sex. Pero, so, baka masakit po ba sa tenga? Okay lang po. Kailangan po pinag-uusapan to kaysa po pag lumabas po dyan sa labas, yung mga bata natin ay sa iba pa nila maririnig. No?
Ay, okay po. Hingi po kayong parental consent. Okay po. Pwede naman po. Sige po. Yes. Technical definition, sex is when having a physical contact or intercourse using the private parts, okay, mga pribadong parte ng katawan ng isang babae at ng isang lalaki. Kaya nga mga kabataan, turo din namin sa inyo, kaya po yan tinawag na private parts, huwag nyo po siyang ipapakita publicly. No? Kaya nga tinawag na private parts, tapos ifo-flaunt, no? Ifo-flaunt. Mamaya pupuntahan din natin yan. Bakit yan importante? Part naman yun ng mga single. Ayan, pupuntahan natin yan. May party pala ang mga single sa adultery. I'll teach you. Ayun. Napaganon ka ba? May part ka pala at ibet sa adultery. Po kanit. Yung mga single, no? Iisa-isahin po natin yan. Definition. Ayan. Yes. No? Kaya po ngayon, babanggain natin lahat ng mga kaisipan ng mundo. Kasi po sa mundo ngayon, ang sex ay talagang parang wala na lang. No? Nagpunta po ako sa San Rafael, nag-ocular kami. Natuwa ako na medyo nabigla. Ano lang ako, ay, ang galing. Binakalagay po sa pader, bago ka umakit ng hagdan, meron po diyang box. Wala niyo po kung ano laman. Condom. Sabi ko, ay, ang galing. Ganun po yung una kong reaction. Bakit wala sa baliwag nito? Sabi ko pa nga. Pero, my point is this. Ganun na po ka-open ang mundo when it comes to sex. To the point na yung mga kabataan, yun nga, libre. Punta ka sa nagpangalan ako ng lugar. So, pero yun lang totoo, nandun naman yun. Nasa San Rafael, akyat ka ng hagdan, pwede ka kumuha ng condom. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Anong gustong sabihin nun? Anong gustong ipahiwatig nung merong nakalagay doon na condom? Ang gustong sabihin nun, unconsciously, indirectly, ang sinasabi, pwede kayong mag-sex any time. Kahit sino pa. Ganon. Okay? Kung gusto nyo pong libreng condom, doon. Pero ngayon, yung may mga condom, accessible na rin. Punta ka lang ng 7-Eleven, ng Alphamart, ng kung ano-ano pa. Ganon na po siya ka-accessible. Kaya nga po, pinapadefine ko and we will define sex. Kasi baka ang definition natin ng sex is how the world defines it. Yan po yung mga definition ng mundo eh. Pwede naman yan, basta nasa edad kayo. Oh? Nakakalungkot po ngayon, no? Ewan ko kung na-send ko sa young adult, 12 years old, 6 years old, buntis na po siya. Ganun po kabata ang mga nagiging ina ngayon. So just imagine, tayo nga na nasa edad na hirap ipamuhay, how much more yung dapat naglalaro pa lang, dapat ay, alam mo yun, nag-aaral pa lang siya, pero nag-aalaga na siya ng isang panibagong buhay. Now, going back to my question, what is sex? Sige, para malinaw yung tanong ko, what is sex in the eyes of the Bible? Sige po. Baka po magkapalit tayo ng laway eh. Kasi God knew that Adam was lonely. So from out of the rib of the man came a woman. And then the Bible says, and Adam knew Eve, and they bore a son, Cain. Sex was God-given initially, Amen. from the beginning. Amen. To replenish the earth niya, kailangan ng Amen. sexual intercourse. Correct. To grow the world. Amen. It came from God actually.
Correct. Okay po. So malinaw po ang definition natin, ma'am. Sige po. Ng sex in terms of the Bible. Doon nga po sa sinabi ni Brother Joseph, blessing ng Lord yung Amen. sex. That's the right But term. in the bounds of marriage. Correct. Siguro mga 2 months ago or 3 months ago, nagkaroon ng seminar sa office namin. Pero June kasi Pride Month daw eh. Alam niyo po ba yung inaano nila is condom, safe sex. Hindi lang sa ano tawag di babae at lalaki. Siyempre, Yes. Yan po yung- LGBTQ, yan po yung whatever pag-uusapan natin. plus. Yes. So, yan po yung tingin ngayon ng mundo Okay. sa sex. Correct. So, yung Pride kasi, pag po narinig nyo yan, pag sinabing Pride Month, yan po ay para po sa lahat ng sinasabi nilang sexuality. Babae, lalaki, bakla, tomboy, at kung ano-ano pa po. Iba-iba pa po. Opo, mamaya iisa-isahin po natin yan, no? Iisa-isahin natin. Pero babasahin natin in Leviticus. Kaya po igayak nyo po yung Leviticus 20 ninyo. Now, pag-combinein po natin yung sinabi ni Tay Joseph and ni Ate Malu. Sex is God-designed pleasure. Okay? Pleasure po siya. Okay? Pleasure siya physically. Okay? God-designed pleasure given to man and woman to enjoy under marriage. So, ang linaw. No, malinaw po yung definition natin dapat ng sex. Kaya mga kabataan, no, sa amin kasi dapat namin yun wala, may mga asawa na kami. Pero dapat din namin yun bantayan, no? Kailangan pa rin namin yun bantayan. Under marriage to a person, one person. Sa mga kabataan, you do it, okay, under marriage. You don't do it outside marriage. Kasi pag outside marriage, ang tawag po doon ay pre-marital sex. Which, ang dami na po ngayon yan. Okay? Ako na po magsasabi sa inyo, marami po niyan. Ang amin pong population in school ay 2,115. So, may mga ilang kaso. Wala naman ako binabanggit na pangalan. Pero, and not only in our school. Mas marami pa po sa iba't ibang school, lalo public, na hindi naman po nababantayan. Hirap. No? Kung dati po mahirap magmagulang, 10 times ang hirap pong magmagulang ngayon. Sobrang hirap po. Okay? Yes po, tanong. Bago tayo pumunta sa Leviticus, babasa na po tayo after nito, Leviticus 20. Ito po, tatanong ko lang. Nung pong nakita ni Yahweh, yung dalawa, si Adam at saka si Eve, yung kahubaran nila, pero wala pa silang sex noon. Nung pinalabas na sila sa garden, saka lang sila nagkaroon ng sex relationship. Yun po ang tanong ko. Paglabas lang ng nilang garden, saka lang sila nagkaroon ng sexual intercourse. Pero nung hinahuli sila, nahubad sila, hindi pa sila nagsasex noon. Okay po. Kung sasagot po ako, hindi ko po alam yung time element between, magkakaiba po kasi yung time element nung Genesis 1, 2, 3 hanggang 6. Hindi po siya yung magkakasunod. Okay? Hindi po siya magkakasunod. Now, in the basic turo, no, na alam ko. Ulit, ito lang po yung alam ko. I don't know with other scholars and other researches. Yun po yung nangyari. Matapos po silang ilabas doon, i-evict, in another term, i-evict, doon po nagkaroon ng sexual intercourse. Which, originally, kung hindi sila nagkasala, pwede naman nangyari yung sexual intercourse under, sa Eden, the same design, original design. Naging maganda sana. Kasi nga po, ito ang sabi, ikaw, babae, pag nanganak ka, mahihirapan ka. Kaya po, yun po yung pinagbabasihan ko, kung sasagutin ko po yung tanong. I don't know kung may iba pong basihan yung magiging sagot. Pero as I study sa munti kong pag-aaral, yun po yung alam ko. Dahil after
Sabi, ngayon ikaw ay mahihirapan. Kaya pala originally, kung sila ay hindi nagkasala, yung panganganak sana ay hindi mahirap, no? Madaling mag-multiply. Okay po. So nasagot po ba 'yon? Kung ang tanong niyo po ay yung time element. Apo. Kung ang tanong niyo po na Ana Flor ay time element, sila ba ay nag-sex intercourse bago nagkasala o nung pinalabas? Ang sa akin po ay nung pinalabas na po sila. Kasi si Adam was taking care of Eden. Yes. Siya pero malungkot nga. Yes. Even before sin came in, Opo. kubo sila. Because of his loneliness, God, sige na, I'll give you a woman to take care of your needs, you know. Because I do not believe that sex came in when sin came in. I believe it came before sin Yes. came in. Opo. Kumbaga po, hindi lang sila nag-sex nung lumabas. I mean, may sex na po. Nandun na po. No, hindi pa sila nagkakasala. Hindi lang sila nag-commit, okay, into sex. Tapos doon lang sila after nung fall. Na-get po natin para po magkadugtong lang po yung sagot. Even before po silang palabasin, nandun na po yung design ng sex. Pero yung pagse-sex nilang dalawa, wala po doon after lang po nung lumabas po sila. Malinaw po yun again, that's only sa simpleng pag-aaral ko. Baka po may ibang pag-aaral. Okay po. Pero ang linaw po kasi nun, na kaya nilikha din si Eva because, si Adan, nilikha si Eva because Adam cannot have sex with other kind. Okay? The other kind na nilikha ng Diyos. Kaya isa po yan sa pag-uusapan natin mamaya sa Leviticus. May gusto pong i-clarify, idagdag, i-correct? Kasi sa mga research ko lang po, meron kasing mga nagtuturo na si Adan daw ay wala pang sex at that time. Wala. Pero ano lang naman nila yun, di ba? Siyempre, pag-aaral lang po nila yun. So, maaaring yun na rin si Adan. Kaya nga raw po tinawag na tao eh. Yes. Tao, di ba? Pero, isa lang naman siya that time eh, di ba? So, hindi niya alam kung meron palang iba. Yes. Di ba? So, nung dumating si Eva, sabi nga doon sa chapter 4, verse 4, at nakilala ng lalaki, si Eva. Siguro nagkaano sila, uy, magkaiba pala tayo. Di ba? Parang ganun po siguro. Yes. Yan, sabi din niya, at last, a flesh of my own, kamukha ko, kalaman ko. Or, no? Malinaw po ba? Hindi malinaw sa inyo? Nalinaw po yung tanong sa inyo. Nasagot po yung tanong. The rest po, nalinawan po ba kayo? O, kasi kailangan natin malinawan. Naman kanya-kanyang kuro-kuro lang. Opo, sige po. Kuro-kuro lang. Bawat isa naman Sa aking palagay, kasi kaya kinirate si Eva, kasi malungkot nga si Adan. So si Adan ay namamahala sa lahat ng mga uri ng hayop. Yes. Kaya nga siya nalulungkot kasi bakit yung mga hayop na aking inaalagaan, may mga partner tapos ako wala. So nakita ni Lord kaya binigay sa kanya si Eva. So ang mindset, kung titingnan natin, nalulungkot siya. Bakit? May nakikita akong magkakapartner Ano kaya ginagawa ng magkakapartner? So, sa mata ng tao, hindi pa siya Adan tao, nakikita niya yung mga nangyayari. Amen. So, nung siya binigay na, si Adan, sa akin lang to possible, meron na, nag-contact na sila. Yun ang dangan nga lang, at hindi naman lahat na nagsisex on the spot nabubuntis. Yes. Pwede ko lang po yan, tsuri ko lang po Pwede yan. rin po. Tsuri ko lang po Yes. yan. Nag-ano lang po Correct. tayo. Correct. Baka pwede nga nag-contact sila, kaya pagkasabi sa kanya, yan, dahil dyan, magbubuntis ka, mga anak, mahirapan ka. Pwede, no? Sino po? Yes, no. Lagi pong ganito the devil will always distort what's original. Ibig sabihin,
nung hindi pa sila natukso ng devil, hindi pa sila nahubaran, wala pa silang malicious intent, hindi pa sila naku-curious kung ano ang part ng babae at lalaki. At saka nung lumabas sila, di ba ang sabi, sex dapat under marriage. So wala pang marriage nung panahon nila. Union. Union lang nila ang dalawa, pero wala pang may blessing na ba? Okay po. Sige po. Thank you po. Wala pong marriage sa pag po ang gagawin kasi nating mindset ay yung marriage na alam natin dito. Wala pong ganon. Pero kung kukuhanin natin yung pinaka-essence ng marriage, meron na po. Nung nilikha po si Eva, siya po ay itinalaga kay Adan at ang naging officiating pastor ay ang Diyos. No, kaya po nagkaroon ng may marriage na po yun. Kaya sabi niya, yes. Hindi po talaga natin siya correct. Yun po. Which actually, ang totoo pong marriage is not between just man and woman. The real marriage is among man, woman, centered with God. Yun po ang totoong marriage. Chapter 2. Anong meron sa chapter 2? Sige, mag-aral tayo. Ba mukhang ngayon palang umaalsa yung sopa sa inyo, ha? So sa 22 po sabi, ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. So doon pa lang po pinakita na yung marriage. Hindi pare or pastor yung nagkasal sa kanila, hindi yung West, kundi yung mismong Diyos na naglikha sa kanila. Okay po. So may basbas na po. Oo. So tama naman po yun. Malinaw po tayo doon, no? na may marriage na po doon. Ang di lang natin, walang specific na linaw. Nag-sex ba sila bago o before, no, or outside. But we're sure, ang malinaw lang po sa atin, sex is created by God, distorted by the evil. Ito po tingnan nyo, lahat po ng original, kaya po ang sarap basahin ng Genesis. Kailangan po nating binabasa-basa lagi, paulit-ulit ang Genesis. Because in Genesis, the original design and works and plans of God nandoon. Tingnan nyo po, lahat dinidistort ng kaaway. Anong Genesis? Ang nilikha niya, babae, lalaki. Anong dinidistort ngayon ng kaaway? Bakla, tomboy, iba-iba. Okay? No. Sa Genesis, ang sex within the boundary of marriage. That's the original design para maging blessing siya. Ngayon, anong dinidistort ng kaaway? Okay lang yan. Kahit hindi pa kayo kasal. Okay lang yan kahit hindi nga sa pinakasalan mo. Okay? Ganyan po dapat natin ingatan. Anything that is not original and not natural, yan po ang ginagawa ng kaaway. May sinend po ako sa GC ng young adult. Ngayon po, pinapalitan na halos. Nagkakaroon na po ng combination ng robot at ng technology at ng humanity. Kaya po, yan na po, unti-unti na po yan ginagawa. Sinisimulan po yan sa ngayon. You need to be very aware ng pagkakabit ng microchip. Hindi lang naman po ngayon yan. Even past years, meron na pong mga may chip. At bakit nagiging coincidence lang ba yon? Na ang pagkakabit ng chip sa kanila ay sa kanan, tama ba? Kanan at sa forehead. Basahin niyo po ang Revelation, ang Book of Revelation. Hindi po coincidence lahat ng nangyayari sa atin, mga kapatid. Pandemic is not pandemic, it's plandemic. Planado po iyan. No? I don't want to give fear, pero gusto ko lang maging aware kayo. Ito po ang mundo na ginagalawan natin ngayon. Tinatrabaho po tayo ng kaaway. Pag hindi po tayo naging mapagmatsyag, pag hindi po tayo naging watchful, vigilant, and wise, madadaya po tayo. Kaya po bukod sa pag-scroll natin sa FB at pakikinig sa kung ano-ano,
magsaliksik din po ng totoong nangyayari sa paligid po natin. Okay po? So going back to the topic, so kung ang sex pala ay dinisenyo ng Diyos para sa ikabubuti natin, kasi siya din naman ang nagsabi, go and multiply. No? Kita niyo po ang blessing ng Lord. Hindi siya magbibigay ng utos ng walang kasamang pagtustos. Ulitin ko, hindi po siya magbibigay ng utos ng walang kasamang pagtustos. Nung sinabi niyang go and multiply, may kakayahan silang mag-multiply. Kaya nga po noon, barrenness is a curse. Barrenness is a curse noon. Kaya po sino po yung umiyak? Halos parang sinabihan siya lasing, si Hana. Yun po, no? Ang dami, kahit po si Sarah. Si Sarah na hindi nakapaghintay, kaya pinasipingan po yung kanyang maidservant, katulong. Ang dami po. No? But going to yung pinaka-topic po natin, medyo nalilihis lang po tayo ng konti. Babalik ko lang po. So, I ask you, what is sex? Sex is, again, God-given design, a pleasurable desire for human to do, okay, under marriage. Kaya po, sabi, do not commit adultery. Kasal naman po yun na nga problema eh. Kasal na yung pinatulan mo sa iba. Ang sabi, under marriage na pinakasalan mo, hindi pinakasalan ng iba. Yes, Christian? Ano na? Ayan, yun yung mga ibang, ang mahal kasi ng divorce, ang mahal ng annulment, no? Bakit hindi mo na lang piliing magmahal kaysa dun sa mahal na divorce? Anyway, going back, sabi, do not commit adultery. Babasahin na po natin Leviticus kasi medyo nahahaba na po tayo, mag-isang oras na tayo. Leviticus 20, kung meron po kayong Bible. Mag-start po tayo ng verse 10. Hanggang, mahaba-haba po to kasi, andyan po halos lahat. Verse 10 hanggang 21 po babasahin natin. Kaya po mahaba. Sige, Kuya Rex. Go, Kuya Rex. Mahaba yan. Kahit yung verse, 10 to 15. Leviticus chapter 20 verse 10. Ang lalaking mangangalo niya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y nakikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Ang lalaking makipag-asawa sa ibang babae at sa ina nito ay karumal-dumal, silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Ang lalaking nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Sige, tuloy mo na, Kuya Rex. Sige po. Chapter 16, ang babaeng nakipagtalik sa hayop ay dapat patayin, gayon din ang hayop. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila'y nagsama ay gumawa ng isang kahihiyan, dapat silang itiwalag sa sambayanan. Nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang parusahan. Chapter 18, verse 18. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag nila ang tuntunin tungkol sa karumihan, kapwa sila ititiwalag sa sambayanan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila nagkasala at dapat parusahan. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinungisan niya ang dangal nito, ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan, mamamatay silang walang anak.
Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid, mamamatay silang walang anak. Thank you, Kuya Rex. No? Ang linaw po, no, nang binasa po natin. Brother Arn, Old Testament yan. Mamaya pupuntahan po natin yung New Testament. So dyan po sa Leviticus, makikita natin yung iba't ibang uri. Noon pa man din pala, ay may iba't ibang uri na ng pag-distort, paggamit when it comes to sex. Nandyan po sa lahat ng binasa natin. Unahin po natin yung kaninang pinag-usapan natin, concubinage, at saka po yung adultery. Malinaw na po yung definition natin. Sinabi din dyan, yung makikipagtalik sa hayop, okay, noon pa man din pala, ay ginagawa na siya. Ang tawag po doon ay bestiality. Okay po. Bestiality. Yan po yung tamang term. Para gusto nyo pong madaling tandaan, dahil po yung dog is the man's best friend. So, bestiality. Madaling tandaan. Okay po. Para meron po kayong alam na term. Pag po ang tao ay nakikipagtalik sa hayop at ginagawa po yan ng marami, lalo po sa iba pang lugar, lalo pag probinsya, no? Yeah, opo, iba't-iba talaga. Ang tawag po doon, bestiality. Malinaw po yung binasa ng Leviticus 20. Okay? Now, kung tatanungin niyo ako bakit nagagawa yon, I really don't know. Pero may mga iba't ibang posibleng dahilan, no? Psychologically, baka may problema, no, in medical. Maaari din naman na hindi okay ang relasyon sa asawa. Kasi nga, we are wired, we are created with that pleasure. Na kapag hindi natin yon ginamit ng tama, okay, mamamali, syempre, pag hindi ginamit ng tama, mamamali po tayo ng paggamit. Kaya po, mamaya babasahin natin in the New Testament, paano ba siya ginagamit ng tama. Okay? Kuya Nelson. Yung mga gumagawa nun, ako'y hanga. Kasi may basihan sila. Diba, doon pa na sa Genesis, sa Leviticus, yes, etc. Sa law pa lang. Yung gumagawa ngayon, very faithful. Kasi sinusunod pa rin nila. Baga, may pattern sila. Yes. Kaya nangyayari sa panahon natin. Amen. At although hindi tama, ginagawa nila, siguro nga, meron silang problema sa pag-iisip, Brother Arn. Kasi ginagawa nilang pattern yon nang hindi maayos o hindi tama. Amen. Ngayon, yun about doon sa yung mga tao nakikipag sa mga hayop na dapat patayin. Hindi lang yung tao, kundi yung hayop. Agree talaga ako doon. Patayin yung hayop, patayin yung tao. Bakit? Kung babae, yung tao, at nabuntis, kailangan patayin talaga. Ano mag-itsura ng anak? Yes. Tapos, kung babae naman yung hayop, mas kailangan patayin. Kasi anong itsura naman yung ilalabas ng hayop? Amen. Kaya obligado po talagang patayin. Okay po. Ito po, sideline lang, segue. May extreme na teaching po dyan, pero aralin nyo din, no? Again, ito ay napakinggan ko lang. May extreme na teaching. The fallen sons of God, pag binasa nyo po ang Genesis nyo, kaya po sila tinatawag na Nephilim, ang tawag sa kanila, the giants, yung mga Amalekites. Ano po ito, medyo extreme na teaching, pero nasa Bible po. No? I'm challenging you na aralin nyo po yun. Kaya po yung sinasabi nyo, even in the Bible, and nangyayari po, hindi lang po natin siguro, hindi lang tayo exposed, pero nangyayari po. Totoo pong may tikbalang, mayroon pong, ano pa yung, kapre, yung kalahating sirena. Meron po kasi, sabi, doon sa teaching, the fallen sons of God, nakipag-mate sa mga even the hayop, kaya po yun na nangyari. Kalahating tao, kalahating kambing. Ang tawag po sa kanila, kalahating tao at kabayo, centaur. Kalahating goat at
Yeah, tama po, satyr. S-A-T-Y-R. Kalahating, ano pa tawag dito? Sirena, mermaid. Totoo po yun. Okay? Kaya sinegway ko lang. Pero medyo malalim na teaching, kaya baka hindi nyo lang po napapakinggan. Segway lang po. Ayoko ituro kasi baka, yes, okay. Pero if you will research, nandyan lang po yung mga yan. May mythology po. Yan. Kaya po pinagtatalunan, in the New Testament sabi, huwag niyong pagtalunan yung mga tradisyon, mga mitolohiya, mga ganon. Kasi po totoo po lahat ng yan. Kahit po yung si Zeus, yan pong mga napapanood natin, kinondisyon na po yung utak natin. Nakala natin mga fiction na movie lang. Reality, totoo po yan. Panoorin nyo din po yung Simpsons. Yung Simpsons daw po, panoorin nyo. May mga episodes sila predicting the future na nangyayari na ngayon. May mga napapanood po tayo, kinokondisyon lang po yung utak natin. Napanood nyo na po yung Contagion na movie? Panoorin nyo po yung Contagion na movie. Yun po yung mind conditioning ng pandemic. Tapos tingnan nyo po kung kailan pa pinroduce yung movie na Contagion. Tapos kung kailan nangyari yung pandemic. Mind conditioning po. Kaya nga Romans 12:2, wag umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na ng isipan. Okay? By the renewing our minds. Anyway, nalilihis ulit pero marami pong teaching na ganyan. No? Bakit kailangang patayin? Kasi nga, it's a sin. It's a curse. No? Ulit, ang tawag po doon, bestiality. Sa ibang bansa po, ginagawa po yan dahil sa kultura nila, ang iniisip nila, yung mga hayop na yon, ito po yung mga possible na kaisipan nila. Itina-transfer nila yung kung anumang meron silang kasalanan o kung anumang meron sila doon sa hayop na yon para doon po mapunta sa hayop. That's one possible. Culture, okay, and tradition and practice. Another, dahil po merong mga bansa na ang kanila pong sinasamba ay hayop. So kapag sila po ay nakikipag-sex sa hayop, it means na nakikipag-sex sila doon sa Diyos na mayroon po sila. Kaya po nila yon ginagawa. Okay? Kaya hindi po natin maunawaan kasi iba't iba po yung, hindi po magiging bukas yung isip natin kasi iba po yung kultura nila at tradisyon. Meron po dyan na elepante, sa ibang bansa, elepante po ang kanilang Diyos. Okay po. Meron po unggoy. Iba-iba po. Yan po, baka. So ulit, ang tawag po doon sa Leviticus, na binasa natin, ang term po ngayon dyan ay bestiality. Okay po. Now, puntahan natin yung kasunod. Ang siyang lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay, ano po tawag ngayon doon? Papatayin po pareho. Pero ano pong, kung yung isa bestiality, ngayon ang tawag po ay homosexuality. Homo means one, ibig sabihin kamukha mo. Kaya nga po sa English, ang tawag po natin homophones, Homo sapiens, isa po. No? Kaya po yung word na homo means one, kauri mo. So ang tawag po doon, homosexuality. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Okay po. At uso ba siya ngayon? Yes po. Usong-uso. Hindi lang noon hanggang ngayon. Saan po in the Old Testament, saan po siya naganap? Kung alam niyo po yung story ni Noah. Yan. Yes. Yes po. Medyo malalim din po na pag-aaral kasi kung mapapansin niyo po, nalasing po si Noah, tapos nakahubad, nakita. But anyway, kasi po doon po sa binasa natin. Pero, opo, correct po, Nay Ana Flor. Pero basahin niyo po ulit yung Leviticus niyo. Sabi po sa Leviticus 20, makita lang na naked. Doon po, basahin niyo pong mabuti. Okay po. Why? Dudugtong po natin mamaya in Matthew. Bakit tama nakita lang naman. Pero we don't know
nung makita niya, what happened to the desire? We don't know. We don't know. Kaya po mamaya babasahin natin Matthew 5 verses 27-28. Pakihanap niyo na po para mabilis tayo. Kasi 11:40 po tayo nag-start, 11:34 na po, may 6 minutes na lang po ako. Matthew 5:27-28. So, homosexuality, hindi din natin malaman at maisip bakit may ganyan. No? Sinasabi nga din ng biruan. Bakit ganon? Wala naman silang matres, pero dumadami sila. But in psychology, in medical, there are some issues na dapat i-address. Kami po, sa mga nalalaman naming mga kwento, lalo na mga kabataan, maybe not all, but most, kadalasan po nagiging problema dyan dahil may experience po sa childhood. Na molestya, na ganun po eh. Kaya po sabi ko nga sa inyo, pag may anak kayong maliliit, iingatan nyo po. Because the childhood trauma might affect the sexuality of the person. Hindi po natin alam. Pero kami, sa dami na po nang narinig namin, ayan, kahit tanongin nyo po, kahit makipagchismisan po kayo kay Tibet, marami po kaming alam na kwento, pag kinounsel namin, nilalim namin, at inugat namin, babalik po sa childhood. So, ingat po. Kaya hindi ko po masasagot bakit may ganon, pero ang isang nakikita at observation po namin, childhood trauma. Namolestya, nagalaw, nung bata sila. Okay po, na-expose po agad. Now, isegue ko na rin po. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong problema? Lalo po sa panahon natin ngayon, tingnan niyo po yung phone niyo. Yung phone po natin, very accessible. Kahit hindi ka nagsisearch, may magpa-pop up dyan, nakahubad na, sa mga kabataan lang yung games. Ang games talagang ang mga character. May character ba na ang suot, sayat, barot saya? May ganun ba? Na character. Wala, di ba? Mga character po sa games, panty, ganun po mga character. Kaya po, itong sex na to, very distorted, naging accessible, napakatalino po ng kaaway. Very accessible. Noon, di ba? Kailangan mo pang magsaksak ng Betamax, ganyang kalaking, di ba, bago mo. Tapos noon, tatago mo pa yung magazine. No? I'm saying about porn. Pornography is very deadly. Very deadly kahit may asawa ka na. Lilinawin ko yon. Hindi deadly ang pornography sa mga walang asawa. Kahit sa mga may asawa, deadly po ang pornography. Okay? So, kapit-kapit. Sinasabi ko po to sa inyo at sa sarili ko, ha? Magbantayan po tayo. Dapat tayong mga nasa church ang nagbabantayan. No? Dati, pamaga-magasin lang, Beta-Betamax, hanggang sa naging CD, hanggang sa naging flash drive. Ngayon, hanggang sa phone na lang po. Sabi nga kanina ni Pastora, the trick and the trap. Pag hindi po naging matalino ang mga anak ng Diyos, madadaya at madadali po talaga tayong lahat. Okay? Saka natin po pag-usapan yung patungkol sa homosexuality. Paano pag may pumasok diyang bakla? May pumasok dito na tomboy? Tatanggapin ba ng church o ano? I-put aside muna po natin yung issue na yan. Ang issue lang natin ngayon, mayroon pong pag-distort sa sex. At yun po yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, na hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, Genesis, babae at lalaki. Maliwanag po tayo doon. So, bestiality, homosexuality, meron pa po diyaang sinabi, wag kang makikipagtalik sa
kapatid ng ganito mo, ng ganito mo, ng ganyan mo. Hindi ko na po isa-isahin, no? Pero in general, ang tawag po doon, incest. Okay po, no? Kapag po may mga ka-relative po na hindi mo siya asawa, no? Eto tanong, bakit mayroon pong mga pamilya, sila talaga yung nag-aasawahan? Kulto. Kahit noon po. Ayan. Correct. Kasi kahit po in the Old Testament, tingnan nyo po nung ihahanap po ng asawa si Isaac. Correct. Okay? Ihahanap po ng asawa si Isaac, kailangan kaklan nila. Okay? Pero hindi malapit. Pero katribo. Kaya po kailangan malinaw. Okay po? Malinaw po siya. Ang incest po is at least there's certain degree ng relationship ninyo. Certain degree. Pero in history, yun po ay ginagawa to preserve the tribe. To preserve the culture. To preserve kung ano man meron po sila. Pero ngayon, pag po yun ay bakit po ba yan nangyari? Sige, lalimin pa natin. Ba't nangyari ang incest? Lalo po sa panahon natin ngayon, kasi po maliit yung bahay. Sama-sama sa isang bahay. No? Karaniwan po yan nangyayari, yung pong incest. Another incest, kapag po ang isang, I don't know kung napakinggan nyo na to, news, lolo, ginahasa ang apo. Or tatay, ginalaw ang anak. No? So, yan po ang nangyari when it comes to incest. Ang hirap, no? Yes po, drugs or alcohol or kung ano man. Ang hirap. Pero mga kapatid, ang calling po kasi sa ating lahat, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Mahirap po talagang maging Kristiyano. Mahirap po maging disciple. Pero tanongin din natin sarili natin pag hindi tayo nahihirapan. Ba't ako naman, di naman ako nahihirapan sa ganyan. Kasi ginagawa ko naman yan. Alam niyo yung difference? Baka mamaya hindi tayo nahihirapan kasi ginagawa pala natin. It's better to struggle, mas mainam nang mahirapan tayo sa tama kaysa nahihirapan din tayo sa mali. So that's Leviticus 20:10 to 21, parallel to Exodus chapter 20 na ipaparallel natin in Matthew 5:27-28. Basa po. Lagpas na ako ng 3 minutes. Matthew 5:27-28. Basa po, Ate Este. Amen. Thank you. So, sa totoo po, nung dumating si Jesus, hindi po niya inabolish. Pag binasa niyo po yung chapter 5 ng Matthew, inumpisahan niya doon, I did not come here to abolish the law. I actually came to accomplish it. Basahin niyo po yung Matthew chapter 5. Kaya, nung sinabi niya sa prostitute na, okay, ako man hindi kita babatuin, pero wag ka nang magkasala. Hindi po niya inabolish yung law. Tinupad niya actually yung law. Okay? Pero inangat niya the law of love. Kasi sa totoo po, pag inaral yon, may mali din doon sa nagbitbit sa babae. Kasi nung binasa natin yung Leviticus, nasan yung lalaki? Wala. Diba? Ang sabi sa Leviticus, both of them should be put to
death. Kaya doon pa lang may mali na eh. Yes, totoo po. Kumbaga selective. Ang binitbit lang yung babae. Akala nila madadali nila si Jesus. No, hindi. Jesus knew the law because He is the law. Alam niya yung ginagamit sa kanya. Now, going back, sabi, kaya po yun yung sagot na Ana Flor, no? Bakit nakita lang naman? Matthew 5 po, 27-28, no? Because we don't know. Kung makita mo yan, hindi ko naman alam kung nung nakita nyo po, ano naging desire nyo. Hindi ko naman alam yon. Kaya po tatlong bagay. The flesh of the eyes of the flesh, lust of the flesh, sorry, and the lust of the eyes and pride of life. Ito, correct. Yes po. Hindi lang po siya na detalye, no? Pero the eyes is very, ano po yan? Crucial, critical na parte ng ating pong pamumuhay. Kaya po iniingatan yan. At doon ako pupunta ngayon sa mga single. Kaya mga single, may parte din po kayo when it comes to adultery. Lalo kung maganda ka, lalo kung pogi ka, lalo kung maganda hubog ng katawan mo, meron kang 6 packs. Sa akin, isa na lang. No? Mga single, ingatan nyo din po yung inyong sarili na baka kayo po ay hangarin, mitiin ng mga may asawa. Totoo po yan. No? Meron pong, ang tawag po sa mga babae, cougar. Kapag po yung may mga edad na, tapos nakikipagrelasyon sa basbata sa kanya. Cougar. Ang dami na po kasing term ngayon. Sobrang daming term. Kaya sabi ko sa inyo mga single, may parte po kayo sa adultery. Ingatan nyo po, no, lalo kung kasing ganda kayo ni Tibet at kasing gwapo ni Kuya Vil, ingatan nyo po na kayo ay now, in a serious note, mga kabataan, that's true, no? Iingatan nyo, meron din po tawag dyan ngayon, grooming. Grooming. Pangambata, ginugroom para maipartner. Ang dami na po kasi, believe me, hindi ko lang po maubos yung, kung magtuturuan lang po tayo sa mga ganitong issue, napakarami. Napakarami po. Ginugroom. Pag nakita, ay okay to, igugroom na po siya. Yes. Ayun naman po ay anong tawag sa marriage na yun? Di po, may, ang tawag dun? Sorry, nakalimutan ko po. Basta marriage, yung inayos na marriage, ano yung English inayos? Arranged! Ano yung English? Sorry, no? Oo. Yes, sorry. Okay. Now, isum up po natin lahat ng ito. Bakit inutos that we do not commit adultery? Bakit? No? Una po, because God is the author of family. Alam ng Diyos na ang blessing nasa pamilya. Kaya nga po, ang kaaway, ang sinisira po, pamilya. At isa pong panira ng pamilya is adultery. Kaya po, babalikan ko ngayon yung tamang paggamit ng sex. Sabi po sa New Testament, kung nagbabasa po tayo ng Bible, I'm not particular with the detail pero ito po yung content. Kaya nga, wag mong tikisin yung asawa mong makipag-sex ka. Maliban na magkasundo kayo in a period of time na kayo ay mananalangin. Okay? So kaya pala mga may asawa, pag po tayo ay hindi nakikipagtalik, nakikipag-sex sa ating mga kapartner, no? Legal and legit kapartner, tayo po ay nagbibigay ng puwang sa kaaway
para magkaroon ng adultery. Kasi bakit ba magko-commit ng adultery? Sex. Most top reason. No? Hindi naman niya magko-commit ng adultery tapos magtititigan lang sila tapos magkukwentuhan. Wala namang ganon. No? Kaya nga po, ang tamang paggamit ng sex, ginagamit po yan, no? Until that you have that desire. Kasi darating ang panahon, pag matanda na, tabi-tabi po, bawal pala, pit-pip, yes, hindi na po talaga siya. Kaya nga po sabi, Proverbs, or young man, enjoy your wife of the youth, of your youth. I'm not particular with the verse, pero may verse pong ganon. Kaya nga, asawa, i-enjoy mo yung asawa mong babae nung pinakasalan mo yung siya'y bata pa. Hanggat kaya pa. No? Ang masaklap, kinasal na nga, kasal naman, bakit ayaw mag-sex? Kaya nga nadadaya tayo ng kaaway eh. Bakit? Busy sa trabaho. That's one. Pag nagkaanak na, busy na sa anak. Kailangan po natin i-expose yung daya ng kaaway. Okay? Hindi, matanda na kami. But again, you still have to have union. Yung magtabi lang po kayo sa higaan, yumakap po kayo, you kiss, do it. Kasi yan po ang mga shield natin against adultery. Malinaw naman po yung Bible natin patungkol sa sex. Malinaw naman po yung binabasa natin. No? Ang pinipigilan ay yung gagamitin mo yung sex sa hindi mo ka-partner under marriage. Pero under marriage na kayo, magka-partner na kayo, do it. As much as you can, as possible as you can. With proper planning. Siyempre, kailangan tinuturo din yun, no? Lalo po ngayon, ang hirap magpamilya. Pero pag binigay yan ng Diyos, opo, ako po ay at peace. Basta binigyan po tayo ng Diyos, again, ang Diyos ang nag-utos, siya ang magtutustos. Hindi naman po ibibigay sa atin yan kung hindi natin kakayanin. So kung kami po ay tatatlo na ngayon, kaya yan. No? Marami pa naman akong itim na buhok. Kaya pang paputiin lahat yan. No? Saka bata pa naman si Gren. yun yung kagandahan. Ano po yan? Basa. Para hindi tayo maging, alam natin na galing sa Bible. Christian? Oo. Opo, tama yan. Amen. Proverbs, Ecclesiastes, or Song of Songs? Kawikaan. Ayun. So, tama naman pala. Apo. A new commandment, Jesus said. Ang adultery talagang galing sa demonyo yan. It destroys families. Pero now in the new, tingnan mo lang at nagnasa ka lang, adultery na. Amen. So ito'y banta sa mga mata ng mga anak ng Diyos. Amen. Boy, you go to hell if you don't obey that. It's a new command. Amen. Inangat po, inilevel up po ni Jesus yung utos. Kaya po ngayon, hindi mo malalaman kung sino nagko-commit ng adultery. Kasi, di po natin alam, no? Kaya po, if we know we're committing it, go back, 1 John 1:9, go back to God, confess our sins. He's faithful, He's just to forgive all of us. No? Balikan ko po, sum up po natin. Bakit po natin ito pinag-aaralan? Tayo po ay may kanya-kanyang pamilya.
Tayo po ay tinaguriang shelter. Jesus is our shelter. Masimulan po sa atin na protektahan po natin ang bawat isa. Yung mga pamilya, ipag-pray po natin, lalo po kami mga nasa young adult, no, na prone sa pag-commit ng ganyan. Ipag-pray po natin yung ating mga kabataan that when they enter into that relationship, maprotektahan po sila. Because again, the design of God is family. At yan po yung inggit na inggit ang kaaway, kaya gusto po niyang sirain yan. So please, I am coveting your prayer to protect each one of us. Protektahan po natin ang bawat isa. Pray. Pag-pray niyo po yung may mga pamilya. Pag-pray niyo po yung mga kabataan natin. And last point. Sorry, sinagad ko na. Kasi magne-next topic na po tayo next Sunday. Tapos po, tatapusin ko hopefully by September lahat. Ibabato ko na po kay Ate Malu. Pasabi ko na po ngayon kasi manganganak na si Gren ng October. Kaya po talagang binibilisan ko. Ayoko pong iwan kayo ng hindi tapos yung commitment ko sa Diyos at sa inyo. Kasi October po ay manganganak na siya. So kailangan ko munang maging tatay uli Opo, lalaki po ulit. No? Ganon po talaga. Wala na po. Isasara na po ang telon. Sum up po natin. This is an encouragement and a reminder for all of us. Sabi po, if I'm not mistaken, in Revelation or in a book in the New Testament, lahat po tayo, ang ending po natin ay ikakasal. Lahat po tayo ay ikakasal to the King of Kings and to the Lord of Lords. Are we committing adultery? Ipinagpapalit ba natin yung relasyon natin sa relasyon natin sa Diyos? That's why this is not just about sex. No? This is about the heart. This is about commitment. This is about loyalty and love to God. Again, lahat po tayo, ending po natin, ikakasal po tayo lahat sa Diyos. Ano po ang dapat natin gawin? We purify ourselves. We keep our purity. That pag dumating na tayo at ikinasal, we are spotless, blameless, at ready ikasal sa Diyos. Read your Bible. Hindi po ako nagsabi nun. Bible po ang nagsabi. Kahit babae ka at lalaki, ikakasal po tayo sa Diyos. Are you the ready bride? Is the church ready bride? O ang church nagko-commit ng adultery? O ang bawat isa sa atin nagko-commit ng adultery? I don't know. So once again, mga kapatid, do not commit adultery. May asawa, walang asawa, kabataan, lahat po yan ay sinasabihan, do not commit adultery. Let's pray. Father, we thank you. We thank you sa isang simpleng verse na ang tagal-tagal na naming alam, pero thank you dahil sinubukan naming lalimin at tinulungan mo naman kami. Thank you, God, na malinaw ang salita mo. Those who will seek you with their whole heart, they will find you. Thank you for honoring our hearts. Thank you for honoring our desire na hindi lang matuto, kung hindi ma-assess din namin yung sarili namin if we are committing this sin, the sin of adultery. God, I pray for each one of us, sanctify us, purify us, make us ready to get married to you every day ng buhay namin. At dalangin ko po sa mga may partner, Lord, pagpalain po yung relasyon ng bawat pamilya, bawat mag-asawa na nandito. Paigtingin mo po yung kanilang relasyon. Lord God, sa pamamagitan na ikaw ang kanilang sentro ng kanilang pag-iibigan, ng kanilang samahan,
And Lord, if there are relationships na cracking, pasira, maaaring palamig, maaaring hindi ganun pakabuo, I pray, God, pour out the strong power of your love that will bind them again, that will bind them together. Lord, pagpalain mo po lahat ng mga mag-asawa ng church namin na magiging pagpapala po kami. Magiging pagpapala kami sa mga kabataan ng church. Magiging pagpapala kami sa mga taong nakapaligid sa church. Lord, close the door that the enemy can take foothold sa mga relasyon, sa mga mag-aasawa. Lord, I pray, close that door, shut it down, that it will not be used by the enemy. Thank you, God. Thank you that we're committing ourselves to you. Thank you na ikaw yung karelasyon namin. Thank you na kapag ikaw yung karelasyon namin, you'll always be faithful, you'll always be loyal. So God, turuan mo po kami, tulungan mo kami to reciprocate that love and loyalty and faithfulness to you. Bless us, God, with the remaining hours of today. Allow us to enjoy this day for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless everyone. Next na po tayo. Ano pong kasunod? Do not kill or murder. So, pag-iibahin po natin yun.